So, good morning po sa ating lahat. Good morning po. Thank you po sa time ninyo. It won't take too long. So, ito lang po ay very informative lecture regarding monkeypox. But before we start, let's have an opening prayer to be led by Ma'am Jessica Corpus. Thank you, Ma'am Rose. Kumayo po tayo. Sige, ma'am. Morning po, ma'am. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Panginoon Diyos, salamat po sa araw na ito, sa pagkakataon ito na nakapag-attend po kami at makinig po ng mabuti para gawin ang dapat at tama tungkol sa monkeypox. Ito po ay isang daan at instrumento po ninyo para maiwasan namin makasakit at kaalagaan at iwasan din na hindi po kami magkakasakit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak. Thank you, Ma'am Jess. So, today we will be talking about monkeypox, no? Mpox. So, a lot of us are familiar or naririnig na natin si monkeypox. Parang ang ilang season na to ng Mpox. But, yung knowledge natin about Mpox ay hindi ganun ka-concrete. What is Mpox? Saan ito nakukuha? Paano ito natatransmit sa atin? At paano natin nalilipat sa iba? So, to give us an understanding about monkeypox, we will be educated by our public health unit head, Dr. Kea Coco Bravo. Let's give her a warm welcome. Alright, so magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan, so muli ako po si Dr. Kea Coco Bravo ng Public Health Unit ng ating institusyon, POC. So okay lang po ba ako ay mag-i-English, magtatagalog habang nagdi-discuss po tungkol sa Mpox? So, ayan, thank you so much po. So, ito po ay tulad po ng sabi ni Ma'am Ruth, hindi naman po ito yung naunang lecture tungkol po sa Mpox, ano? So, may mga nauna na po tayong efforts itong mga nakaraang buwan at isa lamang po ito sa pagpapatuloy ng ating advokasya na mas maging aware po tungkol sa Mpox. So, maya't-maya po kasi ito nababalita, so meron na po tayong mga nabuong impormasyon tungkol po dito. So ito lamang po ay konting klarifikasyon at pagpapalalim pa po ng ating pag-unawa tungkol sa Mpox. So mabilis lang po ito, pagkatapos po ng aking lecture or presentation ay maaari na po tayong magtanong. So next slide po. Ayan. So, meron po tayong 10 gabay ukol sa Mpox na kailangan lang pong maunawaan mula sa lecture na po ito. So, next slide po. So, sa statistics po natin, sa pangkalahatan, sa buong mundo, meron na po tayong more than 100,000 na cases sa buong mundo sa 115 bansa sa buong mundo. Karamihan po ng kaso ay nasa Africa, sa Congo, at sa NCR naman po, mula noong 2022, meron na po tayong 26 na naitalang kaso mula po noong 2022. Ang una po itong na-declare na isang public health of international concern noong July 2022, at muli, ito po ulit ay dineclare na isang public health of international concern dito lamang pong Agosto. So, mapansin niyo po, naging balita po sa nitong nakaraan ulit dahil nga po may mga naitala po muling bagong kaso. So, sa NCR po o sa kabuuan ng Metro Manila, meron po tayong 26 na naitalang kaso at 8 po dito ay galing sa QC. Sa kasalukuyan po, as of November 20, meron po tayong 6 na aktibong kaso, of which 2 po dito
ay nasa QC. So, itong 6 na po ito ay mga recovering cases naman na po ito. So, next slide. So, ano nga ba ang Mpox? Ito ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na kahalin tulad ng sa smallpox. So, ang virus na po ito ay ang tinatawag na Orthopox virus genus at meron po itong dalawang klase. Yun po yung tinatawag nating clade 1 at clade 2. Clade 1 po yung mas malala, mas severe yung mga sintomas, at clade 2 naman po yung mas bahagya at mas katamtaman lang po ang dulot na epekto. Sa ating bansa po, yung karamihan na nadedetect po na kaso ay ang clade 2. Next slide. So, paano nakakahawa ang Mpox? So, naipapasa ang sakit na ito sa pamamagitan ng close, direct contact. So, ibig sabihin, dapat po magkatabi, nagkikis-kisan, magkadikit ang isang may Mpox at isang pwedeng mahawaan ng sakit na ito. So, pwede po ito sa 3 pamamaraan. Pagdikit sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa balat ng may Mpox. Yun nga po, pwedeng skin to skin, kiskisan ng balat, pakikipagtalik, pagpapamasahe, pakikipaghalikan, at pakikipagyakapan. So kung mapapansin niyo po, mas nakakahawa po ito kapag meron tong intimate, close contact sa isang confirmed case po ng Mpox. Next naman po ay ang pagtalsik at pagdapo ng mga likido tulad ng laway, sipon, plema, mula sa mga pagbabahing, pagbubo at pagsasalita ng may sakit. At lastly po, pati po sa mga gamit, no? Mga gamit kasi contact sa mga tela or kagamitan na kontaminado ng mga likidong ito. So yung mga beddings po, bedsheet, yung mga utensils, yung mga gamit ng ating kumpirmadong may sakit ng Mpox, pwede pong makahawa sa iba. Next slide po. So kung mapapansin niyo po, saan po ba yung mga karaniwang areas po na pwede pong makahawa po ng Mpox, no? So kung mga nababalitaan niyo po sa TV nitong nakaraan, di po ba mga spa, yung mga ganun po? Pwede rin po kasing sa mga gym, sa opisina, sa salon, sa nail salon, at sa mga ating mga hair salon din. So ito yung mga high risk o mataas ang chance ang pwedeng makakuha po ng Mpox. So saan po ba madalas makita ang mga rash ng Mpox? So sa iba't ibang bahagi po ng ating katawan, ano? Pwede pong sa ulo, sa kamay, sa paa, at sa mga ari po ng either lalaki o babae. Kasi nga po, ang karaniwan na mode of transmission or para makahawa po ang Mpox ay sa close intimate contact. So, maaari lang po na ang mga unang bahagi ng katawan na pwedeng makakita po ng Mpox ay ang mga itong bahagi na po ito. Malinaw po ba hanggang sa part na po ito? Alright, next slide po. So, ano nga ba ang sintomas ng Mpox? Dahil isa po siyang virus, so para din lang po siyang yung mga the usual po nating ubo, sipon, medyo mantatamblay, lalagnatin, sasakit ang ulo, at yung mga pagkukulani. Yung mga namamaga pong kulani, pwede po dito sa may bandang leeg, sa may bandang sa singit, at sa ibang bahagi po ng katawan. Ang pinaka-apparent o pinaka-visible po na sintomas po ng Mpox ay ang mga rashes po. Na pwede pong nakakalat po sa iba't ibang bahagi po ng katawan na parang mukha lang po siyang pantal sa umpisa. At habang tumatagal po, ang Mpox sa loob ng katawan ng isang kumpirmadong kaso ay mag-iiba po ang itsura nito. Hindi po pantal all the time. Mag-iiba po yung itsura niya. Next slide po. So, ito po yung binabanggit kong mag-iiba po ang itsura ng pantal ng Mpox sa isang kumpirmadong kaso.
ganito po ang itsura kapag po kayo manggi ang ating balat. At ganito po ang itsura niya kapag po medyo mas mistiso po tayo, mas maputi. So, sa una pong araw, day 1 to 2 po, isa lang po siyang pantal o macule. Makikita niyo po, para lang po siyang nag-iba na kulay na type po ng pantal. After po a few days, pwede pong umakyat yung pantal na po ito. Nung una, flat lang po siya. After a few days, magiging papule na po siya o medyo umangat lang po siya ng onte. After a few days po ulit, pwede na po siya maging butlig o yung parang mga pantal po na may lamang tubig na po sa loob, kung mapapansin niyo po dito. And then after a week or 5 to 7 days po, pwede na po siyang maging butlig na may nana. Yung medyo namumuti, may laman na po siyang puti-puti. At kapag po pumutok ito, ay medyo mabaho na po talaga yung amoy. After po ng butlig na may nana, maglalangib po yung ating sugat o yung at makikita po ito after 7 to 14 days. After po ng 2 weeks po kayong nagkaka-rashes, saka po ito pwedeng mag-heal na magkaroon ng panibagong balat sa ilalim ng mga pantal. At ito pong mga langib na ito ay dapat malaglag po lahat ng ito. Sa ibang mga kaso po, pwede po itong umabot ng 2 weeks hanggang 1 buwan para masiguradong wala na pong mpox. Next slide po. So, siguro naiisip niyo na po ito, kailan nakakahawa ang isang tao? So, tulad po ng mga video po kanina na play natin, ang sintomas po ng mpox ay lumalabas sa 5 hanggang 21 days matapos padikit sa taong may sintomas. Ang sintomas ay kadalasang nagtatagal po ng 2 hanggang 4 na linggo, 1 buwan po. Kasi po, yung pantal po natin, habang pantal pa lang po siya hanggang sa maglangib po siya, nakakahawa po yung mga pantal na iyon. Ang may sakit ay nakakahawa simula sa araw ng unang sintomas hanggang sa kusang matanggal o mahulog ang lahat ng langib. So masasabi lang po natin na fully recovered ang isang pasyente po kapag po magaling na po lahat ng mga rashes nito. So makikita niyo po sobrang tagal ng pag-recover po ng isang kumpirmadong kaso kasi nga po mabilis din po siyang makahawa sa iba. Next slide po. So, paano po ba natin masasabi na ang mpox po, ang rashes po ay pantal ng isang tao ay mpox o ibang sakit na po na uso o madalas po nating nakikita sa ating bansa tulad po ng chickenpox or bulutong or measles po o tigtas. So, kung mapapansin niyo po yung chickenpox or measles, kadalasan po, di ba, mga bata po ang nagkakaroon po nito, di ba? Yung mga hindi pa po ng mga nabakunahan nating mga bata. Pero ang kaibahan po ng mpox ay yung lagnat po ng mpox ay 1 to 3 days po bago po magpantal, habang po ang bulutong at tigdas ay 1 to 2 days or 3 to 5 days po bago mag-rash. Ang pagkakaroon po ng pantal sa mpox po ay yun nga po, masusundan po, meron po siyang timeline o mag-iiba po yung itsura niya simula umpisa hanggang dulo, habang ang sa chickenpox naman po o bulutong ay magkakaiba po yung paglabas niya. Ibig sabihin po nito, pag bulutong ito, yung iba po bulutong na agad, yung iba pantal, iba bulutong tubig pa lang po, ganun po sa chickenpox. Habang sa tigdas naman po, ganun din po, yung iba nga po parang tuldok lang ang sa measles po, at mas madalas po siya sa kamay at sa paa. Sa rash development po, ito po yung binabanggit natin na 2 to 4 weeks po siya. Very, very slow. Pagdadaanan niyo po yung buong stages po na nabanggit ko po kanina. Samantalang sa chickenpox po at measles,
mabilis lang po yung paglabas nito kasi nga po magkakaibang stage na po agad yung lumalabas sa katawan. At mas mabilis din po ang recovery time. Yung iba po 3 to 5 days, yung iba naman po aabot din po hanggang 2 weeks. Pero sa Mpox po, yun nga po, umaabot po talaga siya ng 1 buwan. Sa Mpox po, yung paglabas ng mga or distribution po ng ating mga pantal, mas madami po sa kamay at sa talampakan po, tsaka dito po sa palms. So, kung mapapansin niyo po, hindi po talaga kaaya-aya tignan ang Mpox po sa atin, no? Bukod sa nakakahawa po siya, mas madami po sa mukha. For chickenpox naman po at measles, mas madami po dito sa katawan po at wala po masyado dito. Habang ang bulutong naman habang ang tigdas naman po, mas madami po sa mukha, tas pababa na po, pero bihira po dito. And ang isa po sa mga pertinent o pinakamasasabing Mpox po talaga, ang meron sa isang suspect case po ay yung pagkakaroon po ng pagkukulani or lymphadenopathy. Sa chickenpox po at measles, bihira po itong magkaroon yung pagkukulani po sa ating mga pasyente. At lastly po, ang chance of death up to 10%. Sa chickenpox po, very madalas kasi po ang madalas sa chickenpox sa mga adults po ay yung shingles o di kayo yung dermatopathy na po sa mas matatanda po. And sa measles po, very, very varied po. Depende po kung saan po mas endemic ito. Next slide. So, paano po maiiwasan ng Mpox? So, tulad din po ng ating pag-iiwas sa kahit anumang sakit, ugaliin pong madalas at tamang paghuhugas ng kamay gamit ang tubig, sabon o alcohol. So, yung mga usual po na 70%, okay naman po yun, mas dalasan lang po natin, no? Dalasan ng paglinis ng mga kagamitan, lalo na ang mga bagay na madalas mahawakan ng ibang tao o ng pasyente na may Mpox. Ano po ba yung madalas nating hawakan? Pera, cellphone, ano pa po? Doorknobs. Ano pa po ngayon? Ngayong nasa ospital. So, madami po tayong pwedeng mahawakan. So, ugaliin lang pong magdala ng alcohol with you. Or kung may makita pong mga hand washing station, ugaliin lang pong maghugas. Kung maaari, iwasan pa ang pakikipagsiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close and intimate skin-to-skin contact. So, saan po ito posible? Siksikan sa jeepney, sa LRT, saan pa po? Kunyari, may mga events po, fiesta, mga ganyan. Magsuot ng long sleeves, pantalon at face mask, lalo na sa mga pampublikong lugar. Lalo na po kapag konting bahing, konting sipon. Siyempre po, sa ngayon po, iba din po, dami pong pwedeng makuhang sakit. Bukod po sa Mpox, meron pong mga seasonal flu din na nauuso po ulit. So, ugaliin lang pong mag-face mask. Magtakip ng bibig kung umuubo at bumabahing. Kung merong ubo o sipon, maaaring magsuot ng face mask. So, paano po ba ang tamang cough etiquette? Demo po, paano? So, tama si ma'am. So, kapag po babahing, kung may panyo sa panyo, pero tatalikod pa rin po, o di kaya gamit po yung ito po, sa siko. At gigilid po ulit. Lalo na po kung kunyari wala tayong dalang face mask, ganyan, mas maigi na po para maiwasan po yung mga tilamsik ng mga likido. At lastly po ay magpakonsulta po sa iyong doktor kapag merong nararamdamang sintomas. Next slide. So, ito na po yung 9 out of 10. Ano ang dapat kong gawin kung sa tingin ko ako ay may Mpox? So, may dalawang bagay lang po tayong dapat tandaan. Kung ako ba ay may close intimate contact sa huling 21 days. Ano pong ibig sabihin ng close intimate contact? Yung kabahay ko po ba, kapamilya, ay isang kumpirmadong may Mpox? Yun pong ibig sabihin nun. Ikalawa, nagkaroon po ba ako ng contact sa isang kumpirmadong kaso
Ikatlo, o meron po akong naging sexual partner nitong nakaraang 21 days. Kasi nga po, di ba, close, intimate contact. Kung at ang ikalawa pong dapat tandaan ay meron po ba tayong mga nararanasan na mga sintomas. So, ito po yung ubo, sipon, yung rashes po, yung pagkukulani, kung meron po ba ako ng mga sintomas na ito. Kung hindi, wala akong close contact, pero meron po akong mga sintomas, kumonsulta lang po sa health center. O di kaya tumawag po dun sa hotline ng DOH 1555. Kasi kung hindi man po ito Mpox, pwede pong maging ibang sakit pa din. Di po ba? Kasi nga po, very general yung mga symptoms na lumabas. Kung ako naman po, or baka po ako isang close intimate contact at merong sintomas, agad pong mag-isolate kasi nga po sobrang nakakahawa po siya. At pumontak po agad sa isang kalapit na testing site upang malaman ang status ng kalusugan o di kaya sa pinakamalapit po na doktor. Meron po tayong mga, di ba po ba sa mga health center, dito po sa QC or sa kung ano man pong LGU po kayo napapabilang, sila po ang ating unang frontliner po sa ating nasasakupan. Next slide. So, last po sa ikasampung gabay po tungkol sa Mpox, may gamot o bakuna na ba para sa Mpox? Ang gamot po, ang Mpox po ay kadalasang gumagaling po ng kusa kasi isa po itong viral na infection. Kung mapapansin niyo po, yung mga sintomas niyo po ay mga lagnat, sipon, panghihina, at mga rashes ay kadalasan pong ginagawa dito po ay mga symptomatic treatment po. So, paracetamol para sa lagnat, sa pangangati po yung mga antihistamines po natin, at mga electrolytes po kapag po sa panghihina. Para po sa mga pasyenteng may mas mataas po o mas severe na po ang symptoms, meron din po tayong antiviral na mga binibigay. Ngunit kailangan na po silang ma-isolate at ma-admit po sa isang hospital. Para naman po sa bakuna, currently po ang efforts po sa bakuna ay ongoing po sa WHO. Ngunit dahil nga po mas endemic o mas madami pong kaso ngayon globally, ang uuna po nilang pagbibigyan po nitong mga bakuna ay sa Africa po, sa Congo. Pero currently, ongoing po ang pag-develop po ng bakuna para po sa Mpox. So, for the last slide, next. So, ano nga ba ang mga healthy habits upang mapanatiling malusog? So, bukod po to sa Mpox, for the general wellness po ng isang tao. So, ayon po sa DOH, meron po tayong 7 healthy habits na magandang isabuhay po natin sa ating pang-araw-araw. So, move more, eat right. So, mas madami pong gulay, less meat, lalo na po sa mga ating mga elderly, sa ating mga patients. So, di kaya meron pa pong ibang karamdaman tulad ng high blood, diabetes, mataas na cholesterol, mga ganyan po. Move more. Ang recommendation po natin sa move more, at least 30 minutes po, 2 to 3 times a day. Kapag po, kunyari mga gawaing bahay, pwede na po yan. Ikalawa po, get vaccinated. Ang mga bakuna po ay naaayon sa edad at sa ating mga risk factor. Kunyari kung elderly, kung sa mga babae, HPV, sa ating mga chikiting po, yung ongoing po ngayon, OPV siya sa mga schools. Third po ay care for yourself, care for others. Usually po, ito po yung sa mga mental health po natin. 4, practice safe sex. 5, be clean, live sustainably. So yung mga healthy habits po natin ng wear a mask, wash your hands, stay home, if possible, if you're not feeling well, panatilihin pong kalinisan, lalo na po ngayon, dengue season din po, di po ba? So yung mga areas po natin na may mga nakabarang mga tubig, ganyan,
Currently po, bumababa naman po yung kaso natin compared sa last year. Pero still, rainy season pa din po. So, kung may makita po kayong mga nakatiwangwang na goma, gulong, mga dark places po ay atin po nating linisan. 6, don't smoke, avoid alcohol, and say no to drugs. And 7 po, do no harm and put safety first. Yun lamang po, marami pong salamat sa inyong atensyon na may meron po tayong nakapulutang aral po sa umagang ito. Thank you po. So may mga tanong po ba from the audience? Sige po, pwede naman pong, may mga tanong po ba? May mga, yes po ma'am. Good morning, Doc. Yes po. Ano ko lang po, regarding sa kumari, may naramdaman po ang, ako, may makatiis sa part ko na, ano po ba yun, diretso ER ng hospital or pwede po sa derma? Pwede po, sa derma po, pwede naman po, usually po kasi sa derma, meron lang din po tayong piling mga hospitals po na may mga derma department po, no? Pero kapag po katilang at wala naman pong ibang mga sintomas, at depende din po kasi sa history, ma'am, no? Kunyari, madami pong allergies, may lahi po ng allergies, o di kaya iba po yung mga itsura, o di kaya ito yung mga kaso po na kaya naman pong i-handle po ng sariling institusyon. Pwede naman pong either sa institusyon po muna or pwede pong telemed sa other derma po na department natin sa iba't ibang hospital. Next po. Ano ba nang galing yung MPAX na yan? Ano po na yung pasok sa akin? Sige po, ang MPAX po ay una pong na-determine po o na-discover po noong 1958 pa po ito, no? 1958, na-discover po ito sa mga unggoy sa isang lab. So, since then po, na-discover din po ito sa, meron na pong human-to-human transmission po noong 1970s dito po sa Africa. At simula po na isang naging global concern na po siya sa atin. Currently po, sa ibang bansa po, nakukuha po ito kunyari po sa travels po, no? Kunyari, nanggaling po tayo sa bansa na may maraming endemic cases. Yun po ang isang way para po magkaroon ng MPAC sa isang lugar. Yun po. Kaya po kung mapapansin niyo po, every time po na may mga balita po ng public health, public concern po sa buong mundo, naghihigpit po tayo, no, sa mga travels po, no. May mga travel bans pong pinapatupad sa mga bansang endemic o madaming kaso po ng MPOX. So, ganun po sa nag-uumpisa po usually. Pero ito pong MPOX 1958, na-discover na po siya. Opo, iba pa po siya sa Ebola, iba pa po siya sa COVID. Opo. Other questions po? Thank you po sa mga questions na mga nauna. Any other questions po for clarifications? Ayan. So, mukhang okay naman na po sila. Naway nadagdagan po ang inyong mga kaalaman at naliwanagan po. For sure po, madami po tayong nakikita sa social media, sa Facebook, sa mga chismis o haka-haka. At least po ito, medyo naliwanagan po tayo ng konti. So, ayun lamang po. Ako po ulit si Dr. Kea Moconi Bravo ng Public Health Unit ng Philippine Orthopedic Center. At salamat po ulit sa inyong attention at pakikinig. Thank you so much po. Thank you po. Meron po tayong konting reference na prepare para sa ating lahat. So, in behalf of the Public Health Unit Committee, we would like to thank all of you for taking your time to listen and to participate dito sa ating health education for today. We would also like to thank Sir RJ and Iron's team for assisting us and
Kasi ano po ito naka-live stream po ito sa Facebook ng POC. So, it will be recorded so you can watch din po. So, the employees also can watch later. So, maraming salamat po once again. And until our next health education lecture. Thank you. Thank you po. Thank you so much po. Salamat po sa oras.